Baptist Church. Siya po ay talagang sincere sa pagtulong at sincere. Mararamdaman niyo po kasi kahit hindi po kami kabilang sa CRBC, patuloy pa rin siyang nag-invite kung may mga conferences at to the extent na siya yung nagbibigay sa amin din ng pangbayad ng mga conferences na yun. Kaya talagang we are blessed sa kanyang buhay. At hindi po namin talaga siya pwedeng makalimutan kung paano kami nagsimula. At hindi lamang po sa simula, hanggang ngayon, ramdam pa rin po namin siya na nakagabay, nakasuporta po sa church po ito. Kaya without further ado, pakilala ko lamang po a faithful husband to wife Sister Rosa and father to Junia and one of the pastors of Cubao Reformed Baptist Church. I may introduce you, Pastor Ismael Montego. Puri ng Panginoon. Happy anniversary po sa inyo sa 3 taon ng kakabatan ng Panginoong Hesus Kristo sa inyo dito sa Montalban. Kami po ay originally taga San Mateo Rizal. May hati ako dyan sa Montalban. Sana ay umabot kayo ng higit pa sa amin sa Cubao Reformed Baptist Church. Nabati namin kayo yung behalf of Cubao Reformed Baptist Church. 46 na taon. Yung ginamit ng Panginoon para maitatag naman yung CRBC ay mahigit 250 plus years na iglesia doon sa England. Sana masigitan niyo kayo yung ganong taon na kung saan ay kayo'y matapat nawa na maglilingkod sa Panginoon sa hirap at ginhawa. Pero hindi madaling gawin, ano po? Kapag maraming challenges, kagaya ng narinig natin sa testimony niyo, 3 taong pa lang yun, meron pa, marami pa. Marami pang mga hamon, mga challenges sa buhay natin bilang mga tao ng Diyos, bilang mga mananampalataya. May bagong palabas ngayon na ilalabas sa October 15, ang pangalan ay Quezon. I think trilogy yun ng mga patungkol sa ating mga bayani, kagaya ng General Luna, Ogoyo. Ilalabas ngayon October 15 yung Quezon. At may nakalagay doon, kapag napanood nyo raw yun, ay makikilala mo ang sarili mo bilang isang Pilipino siguro. Sa inyong anniversary ngayon, sa teksto na ating binasa, ay nais ko na higit mong makilala ang sarili mo. Higit nating makilala kung sino tayo, sino ka ba? Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Ito ang nais na gawin natin sa inyong anniversary na mas mabuti makilala mo agad ang sarili mo at hindi ka maligaw sa paglalakbay mo sa mundo ito sa maikling panahon lamang kung iyong ma-identify kung sino ka. Nilikha ng Diyos, mahina, makasalanan, madaling ma-depress, madaling ma-discourage, madaling lumayo, madaling mainis, imbis na magmahal, madaling huwag na magsimba. Bakit pa ako magsisimba? May kausap ba ako ngayon na ganito? So ngayon, ito ang dahilan bakit naparito ang ating Panginoon na tagapagligtas. Kung hindi ka makasalanan, kung hindi ka mahina, kung hindi ka madaling matukso at sa tingin mo ikaw ay matuwid at malakas, hindi para sa iyo ang tanging anak ng Diyos. Naparito siya para tayo ay tubusin, para iligtas, para pakatuwirin, pakabanalin at dalhin sa kanyang piling magpakailanman. Kaya kung ikaw nakikita mo ng yung sarili mo na talagang ikay makasalanan, nilikha ng Diyos, mahina, nakadepende lang sa Kanya, ito ang salita ng Diyos para sa atin sa 3rd year anniversary ninyo mga kapatid dito. Dahil dito sa aklat ng Hebreo, ang sumulat ito ay pastor. Pastor na
pagmamahal sa kanyang kongregasyon at nakikilala sila ang kanilang mga struggles, ang mga kahinaan at ang mahabang sermon na ito, ang buong Hebreo, ay kanyang pagpapaalala, pangangaral, pakiusap, sapagkat sinasabi niya dito sa kanila na natutokso, nagtumalikod sa Panginoong Heso Kristo, ay nais niyang ipakita sa kanila sa unang mga bahagi ng chapter ng Hebreo 1-9 na ang Panginoong Jesus ay higit pa kay Moses. Sila na karamihan ay mga Hudyo na kinikilala ang tao ng Diyos na si Moses. Si Jesus na anak ng Diyos ay higit pa kay Moses. Higit pa siya sa lahat ng propeta sa Lumang Tipan. Pagsamasamahin mo ang lahat ng mga propeta na dakila sa Lumang Tipan, no match sa Panginoong Heso Kristo. Lahat ng mga seremonya na tumutukoy sa Kanya, wala ang lahat ng iyon sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng iyon. At sinasabi niya mga lingkod ng Diyos sa langit ng mga anghel, mas higit ang Panginoong Heso Kristo. Bakit ka ngayon lalayo sa Kanya? Bakit ka ngayon natutugso sa iba't ibang pagsubok na tumalikod sa Kanya at huwag siyang pagtiwalaan at huwag siyang sambahin? Yan ang kanyang argumento dito, na meron tayong Panginoon na bumaba dito sa lupa at nagsakripisyo, siyang punong pari, siyang tagapamagitan, siyang nagdala ng lahat ng puot ng Diyos sa mga kasalanan upang tayo'y matubos at maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan at maging mga anak ng Diyos. Meron siyang babala dito sa huling bahagi ng chapter na ito. Bagamat meron siyang pagbibigay paalala na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Kaya gusto kong basahin ang talatang ito upang muli panariwain sa inyo mga kapatid at sa mga kaibigan namin, mga bata at matanda. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang tunay na puso ng Diyos. Nais na malaman natin. Dito'y pinaliwanag niya pagdating sa chapter 9 pagkatapos niyang sabihin na Jesus Christ is the best and the greatest. Wala siyang kapantay. Sinabi niya sa verse 5 ng chapter 10, kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan at sinabi niya, hindi mo nais na ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinulog at mga handog para sa kasalanan at hindi ka nalugod, kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balunggol na aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Verse 10, at sa pamagitan ng kalooban niya tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo. Minsan, magpakailanman. Hindi kagaya ng Lumang Tipan, na paulit-ulit ng mga pari at namamatay at kailangang ipagpatuloy ng iba. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay namatay minsan at magpakailanman. At sinamamahala ngayon. Verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos at buhat noon ay naghihintay hanggang ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang paa. Tungtungan ng kanyang paa. Sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang pinabanal. Inilagay niya, ito ang bagong tipan. Verse 16, inilagay niya ang aking kautusan. Verse 16, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso
at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan na hindi ko na alalahanin pa, kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Yun ang katotohanan. Yun ang identity mo ngayon kung meron kang crisis. Bilang mga makasalanan at tinubos ng minsan, magpakailanman, na ginawa ng anak ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. At siya'y nagtagumpay at nabuhay muli at buhay magpakailanman. At siya'y namamagitan. Yan yung katotohanan. Ano ngayon? Ano ngayon? Yan ang argumento niya. Kung yan ang totoo sa iyo at yan ang totoo sa mga makasalanan na nararapat itapon sa apoy, magpasawalang hanggang kasama ng diablo at lahat ng rebelde sa Diyos. Pero dahil sa paghihirap at pagtitiis at kamatayan at muling pagkabuhay ng anak ng Diyos, ang punong pari, kayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Ito ngayon ang dapat natin gawin. Ito ang tamang tugon. Verse 19, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing sa mga tuwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong tahari sa bahay ng Diyos. Verse 22, tayo'y lumapit na may tapat na puso, na lubos na katiyakan sa pananampalataya, na ang mga puso ay binisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Verse 23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagat siya na nangako ay tapat. And verse 24, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. Papalapit na ang end time, ang araw ng Panginoon. So, tingnan niyo ngayon ang connection nito. Kung ano ang buhay niyo ngayon dahil sa pribilehiyo, dahil kay Kristo sa kanyang persona at mga gawa, ito ang dapat niyong gawin sa buhay na ito. At kung hindi niyo ito gagawin, makinig kayo mabuti mga kapatid, kung hindi niyo ito gagawin, sinabi sa verse 26, sapagkat kung sinasadya natin magkasala, matapos natin tanggapin ang lubos sa pagkakilala sa katotohanan, wala na natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagaglag na apoy na tutupok sa mga kaaway. Fast forward doon sa last two verses. Verse 38, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ito siya nagtapos bilang mabuting pastor, verse 39. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga uurong, kaya sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya naliligtas. Purihin ang Diyos. Purihin mo ang Diyos dahil ika'y buhay pa. Nakita may kababayan natin doon sa Cebu, may 70. Hindi pare-pareho ang araw sa iyong ginagawa. Hindi nila ina-expect na yun yung katapusan at yung iba'y madudurog. There's an earthquake. And then dito naman sa Davao, 7 nang namatay. Ilan ang namatay doon sa gera sa Russia
and Ukraine. Maybe 1 million. Mga puti ang balat. Mayayaman. Matatalino. And then sa Palestine and Israel, naging 100,000 nang namatay at napakaraming wasak na ari-arian. Nabanggit sa atin yung nakaraang COVID, ilang ang namatay. Huwag kaming kalitan, maybe 7 million around the world. So ngayon, purihin ng Diyos, narinig natin ang tinig ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan. Sa inyong 3rd year anniversary, happy anniversary sa inyo! Pero may mensahe sa inyo ang ating kataas-taasan at kabanal-banal ng Diyos at soberanong Diyos sa lahat. May mensahe sa inyo at sa atin lahat. Na tunay tayo ay magalak at magpuri dahil sa ating mga pribilehiyo. Privilege lang yun. Wala tayong karapatan niya naman. Hindi tayo mas mabuti kaysa ibang tao. Pantay-pantay tayo. Mga bumagsak sa kasalanan, hindi nakaabot sa standard ng Diyos, ng 10 utos ng Diyos, na mahalin siya, buong puso, lakas at kaluluwa, at mahalin ng kapwa. Gaya ng pagmamahal sa ating sarili, bagsak tayong lahat, bankrupt tayong lahat, totally depraved. And so, kung may pribilehiyo tayo mga kapatid, purihin ng Diyos. Walang buwang ang kayabangan dito. Wala. Kaya makinig tayo sa kanyang banal na salita, na kung saan itong mga natutuksong lumayo sa kanya, meron ding equivalent dito sa atin ngayon, 21st century. Anumang bagay, anumang tao, anumang pangyayari, anumang sitwasyon na maaaring magpatalikod sa atin sa isa at kabanal-banal ng Diyos. At sinasabi niya, ito, ganito tayo na dapat mabubuhay. In the light of His return, I shall return. Sabi ng ating kataas-taasan at banal na Diyos. And that's the end. And that's the beginning of eternal bliss and life sa ating banal na Diyos. At yan din ang simula ng walang hanggang paghihirap sa mga tumatalikod sa Kanya. Kaya ito ang mensahe gusto kong sabihin sa inyo ngayong 3rd year anniversary niyo. Sinasabi dito mga kapatid na ang tunay na mga mananampalataya, ang mga tunay na Kristiyano ay may special talaga na relasyon sa soberanong Diyos, sa banal na Diyos. Dahil sa ginawa, dahil sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, dapat tayong lumapit sa ating Diyos ng may genuine na pananampalataya. Palagi. At dapat nating panghawakan ng matatag at matapat ang ating pinapahayag na pananampalataya na base sa salita ng Diyos. At isaalang-alang natin ang ikatitibay ng kapwa natin mananampalataya. Isaalang-alang natin. Consider, isaalang-alang natin ang ating kapwa mananampalataya sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. Ang lahat ay para sa glory, ikapupuri ng Panginoon. So yan po ang mensahe natin mula dito na kung saan ay pinapakita sa atin na may akda na talaga iisa lang ang tunay na pananampalatayang nagdiligtas. Iisa lang ang ating pag-asa, ang ating blessed hope. Iisa lang ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. At tayo na pantay-pantay at parehong mga mahihina at mga makasalanan ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na walang measure, walang sukat, ang lalim, ang taas, ang haba, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. At ito ang pag-ibig na inaasahan sa atin. At tayo bagsak dito. Dito pumapasok talaga
na sapat ang Ebanghelyo ng Diyos, ang ginawa ni Jesus, sapat sa lahat ng panahon upang tayo ay madala sa Kanya, sa Kanyang ginagawa, sa kabila ng mga hindi naman nakakagalak ng mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Tatlong bagay kung yung ma-remember yung anniversary. Number one, yung lumapit tayo sa Diyos bilang mga maman pananampalataya. Lumapit tayo sa Diyos na may tunay na pananampalataya. Number two, maging matatag tayo sa pagpapahayag ng ating pag-asa. Number three, magpalakasan tayo sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa pag-ibig, paggawa ng mabuti, sapagkat malapit ng dumating ng Panginoon. Yan po ang nais na ng ating pagbulay-bulayan sa 3 taon ng inyong existence, ng kabutihan ng Panginoon, ng katapatan sa inyong mga kapatid. At sana mga kaibigan, mga bata, at kung ito'y recorded at mababasa, pagbabaki ng iba, nawa kausapin ka ng kaisa-isang Diyos. Kung ikaw din ay magkaroon ng tunay na genuine na pananampalataya at pag-asa, blessed hope at tunay na ikaw ay palaguin sa biyaya ng Diyos sa pag-ibig mula sa Diyos sa Kanyang kapurihan. And so, number one, lumapit po tayo. Yan ang bunga. Yan ang dapat na maging resulta dahil tayo mga beneficiaries ng ginawa ng Panginoon na kamatayan at muling pagkabuhay, siya inilibing at muling nabuhay at ngayon ay siya nasa langit at siya ngayon ay namamagitan. Hindi niya tumitigil ang kanyang trabaho, ng kanyang gawain sa pamamagitan sa iyo. Alam niya exactly, hindi niya kailangan ng CCTV, hindi niya kailangan ng MRI kung anong nangyayari sa iyo. Alam ng ating Panginoong Yesu Kristo at siya ay nananalangin para sa atin. Subalit, ito yung dapat na ebidensya ng bunga ng ating pagpupuri, pagpasalamat sa Kanya, meron tayong paglapit sa Kanya ng may sinseridad. Yan ang sinabi ng banal na salita ng Diyos. Lumapit tayo sa verse 22. Lumapit ng may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Itong pananampalataya na ito ay pananampalataya na nagliligtas. Ito'y may laman. Ito ay may content sa Biblia kung sino ang ating tunay na Diyos. Hindi tayo nangangapa sa dilim anong klaseng pananampalataya at pinapaniwalaan natin. Ipinahayag ng Diyos ang sarili niya sa buong sa kalikasan at sa Kanyang espesyal na paraan dito sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi po dito sa atin, mga kapatid, tayo hindi weather lang ang paglapit sa Kanya. Hindi tuwing tag-ulan lamang o kaya naman ay kung may karamdaman o kung may pangangailangan, ang paglapit natin sa Kanya. Siya ating mabuting Ama na nasa langit, siya ang ating Hari, siya ang ating punong pari, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, ang sabi dito, tayo ay lumapit. Meron tayong pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Hindi kagaya sa lumang tipan, doon sa Holy of Holies. Ang ating Panginoon ay naghandog ng kanyang sariling buhay. At siya nakarating sa presensya ng kabanal-banal ng Diyos sa langit at siya'y namamagitan. And dahil dyan tayo ay magkaroon ng tunay na confidence, ng kagalakan sa paglapit sa Kanya. At sa paglapit po natin sa Kanya sa panalangin, ang sabi dito ay meron tayong tapat na puso. Sincere. Kaya pwede mong examinin ng iyong sarili, ang ating mga sarili, sa tuwing tayo ba ay lumalapit sa ating kabanal-banalang Diyos. Hindi tayo lumalapit sa isang statwa o sa maliit na mga itsura, kundi sa ating buhay at tunay, makapangyarihan,
at puspos ng grasya ng ating Diyos, lumalapit tayo sa Kanya upang ayon doon sa binanggit sa unang mga bahagi ng sermon na ito, na tayo ay lumapit sa Kanya upang tayo'y makatagpo ng biyaya ng kaawaan sa ating punong pari, sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit sa paglapit natin ay merong sinserong puso. Kaya inahamon po natin dito ang bawat isa sa paglapit natin sa Kanya. Meron ka bang tunay na matapat at sincere, tunay na puso? Ang puso dito ay nagpapahayag kung sino ka. Yung iyong totality bilang ikaw. Ikaw na nilikha niya at makasalanan, bumagsak sa kasalanan, subalit sa biyaya ng Diyos, ikaw'y naligtas at ikaw'y tuloy at ikaw ngayon ay anak ng Diyos. So sa paglapit sa Kanya, eh meron ka bang sincere? Sinabi ng dakilang theologian na si John Owen, without this sincerity of heart, there can be neither boldness nor confidence in our access to God. Kung walang sinseridad, yung tunay na puso na may kababaan sa paglapit sa Kanya, wala tayong yung boldness, yung karagana. Ito yung aking Ama sa langit. At naintindihan niya ako, hindi niya ako itataboy sa kabila ng aking mga kahinaan, kasalanan, dahil sa ginawa ni Kristo. Akala niyo ay nanalangin na isang tax collector ba yun na sinabi niya, have mercy on me, na sila. Hindi na siya makatingin, pero yung isa doon ay, salamat, magbibili ako, hindi ako gaya nung tao na yun. Pero yung isa, dinadaruhan niya ng bibig na sincere sa harapan ng Panginoon. Hinahamon ko kayo mga kapatid, hindi ito patagalan sa buhay Kristiyano at ang Iglesia, kundi ikaw ba'y lumalago sa sinseridad sa paglapit sa Kanya, sa biyaya ng Panginoon. And then meron tayo ditong lubos na katiyahan sa ating pananampalataya, assurance. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Marami yan sa Divisoria. Hindi lahat ng nagsasabi na sila'y sumasampalataya ay genuine pananampalataya. Kaya sinachallenge natin ang bawat isa ngayon, mga kapatid. Alam mo ang iyong sarili kung sino ka sa harap niya. At narito ang Panginoon at itong ginamit niya ng pastor na ito na siya'y nag-aanyaya at lumapit tayo ng merong sinseridad at merong katiyakan. Katiyakan dahil itong salita na ito, ang langit at ang lupa ay mawawala, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya ito ay sure. Kahit mayanig ang mundo, kahit mababago ang lahat, hindi mababago ang salita ng Diyos. At dito tayo ay maaari na magkaroon ng tunay na kapanatagan ng ating pananampalataya na regalo ng Diyos na nagligtas sa atin, na nagpatuloy na tayo ay nililinis at binabanal. Lumapit tayo sa Kanya ng may katiyakan, may assurance. Sapagkat sinabi niya doon sa chapter 11, sa kanyang pangangaral dito sa kanyang sermon, without faith, it is impossible to please God. Without, walang tunay na pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos sa buhay mo. Without faith, hindi tayo sumasampalataya na siya'y mandilikha at siyang nagsusustain, siyang humahawak kung kaya't mayroong buhay. At siya may hawak ng ating kinabukasan, siya may hawak ng buong sanlibutan, siya may hawak na nagpayanig ng earthquake, siya may control ng araw at ng ulan at ng lahat at may hawak ng buhay mo at buhay ko.
manampalataya tayo sa Kanya, sa Kanyang pagpapahayag kung paano niya minahal ang mundong ito ng kasalanan, ibinigay niya ang Kanyang anak, John 3:16, upang ang sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Do you believe that? Nananampalataya ka ba dito sa Kanyang pahayag? Yan ang pahayag ng ating kabanatang Diyos. So, lumapit tayo sa Kanya. Kung hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, lumapit ka, sinabi niya, Matthew 11:28, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayo na napapagal. Bibigyan ko kayo ng kapahayan. Ng tunay na kaligtasan sa inyong mga kaluluwa. So sa ating confession of faith, sa 1689 ay meron dito sa Kabanata 14 na maganda natin i-review ito ng biyayang ito ng pananampalataya ay gawa ng Espiritu Santo sa puso ng mga hinirang. Sa pamamagitan nito sila ay maaaring manampalataya sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Ito ay karaniwang nangyayari sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Gayon din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabautismo at pagdiriwang ng banal na hapunan sa panalangin at sa iba pang paraan itinalaga ng Diyos, napapalago at napagtitibay ang ating pananampalataya. So I encourage you na i-review ito dahil napakaraming challenges sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So nandiyan ang mga natural disasters, nandiyan ang mga nakikirapang kasalanan sa ating puso, kahit sa mga kapwa mananampalataya na nakapagsalita, nakakagawa, na nakapagpapasakit sa kapwa niyang mananampalataya, na nakapanghihina. Subalit kailangan natin tumingin sa Kanya na nasa trono. Mga kapatid, siya ang soberano nating Diyos. At meron tayong tunay na dapat pagtiwalaan sa Kanya na hindi nagbabago. Sinabi niya pa dito na meron tayong pusong malinis sa masamang budhi, yung ating masamang budhi na lilinis ng Kanyang Ebanghelyo sa biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malinis, binisigan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ipinapahayag po dito, mga kapatid, ng ating puso talaga'y marumi, makasalanan. Alam ng Panginoon ang puso natin. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all else and desperately wicked. Who can know it? God knows it. Alam ng Diyos ang puso natin, ang kaibuturan ng ating pagkatao at kaluluwa. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, sapat, ganap ang Kanyang pagtutubos upang tayo iligtas at pakalinisin, at ang bautismo sa tubig ay simbolo ng ginawa na sa atin inside out. Pagpapahayag natin sa publiko na ito ay makasalanan, subalit si Kristo ang aking tagapagligtas, siya ang aking tagapamagitan, siya ang hukom, subalit ngayon wala nang paghukom. Roma 8:1, sa sino man na kay Hesus Kristo. Yun ang ginagawa sa pagbabautismo, inilulubog sapagkat tayo kaisa na, united sa kabanal-banalang Diyos. At pag-ahon sa tubig ay may bagong buhay sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu Santo. So last Sunday, 3 ang aming binautismo at purihin ang Diyos. Isa doon ay anak may Pastor Mon, makapagal na inyong dalawang salita, I think yung first or second year anniversary. Nakagagalak ito. Subalit ito'y darawan ng ginawa ng Diyos. Simbolo upang ipahayag sa mundo. At kay Diablo, na hindi tumitigil 24/7, hindi kanya tatantanan. Hindi niya tayo tatantanan. Subalit greater is He that is in you than he that is in the world. Mas dakila ang ating Panginoon sa lahat
Kaya lumapit tayo dito ng merong tunay na sensibilidad. May katapatan sa biyaya ng Diyos. May pagtitiwala. At merong tunay na kalinisan sa biyaya lamang ng ating Diyos. That's number one. Number two, maging matatag tayo sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kinahihiya niyo ba ang Panginoong Yesu Kristo? Nahihiya ba kayo sa Kanya? Sabi ng Panginoon, kung ikahihiya ninyo ako sa harap ng tao, ikahihiya ko rin kayo sa harap ng libo-libong anghel. Yung nasa langit. Bakit niya ikahihiya? Ang pagliligtas niya sa iyo mga kasalanan at lahat ng pribilehiyo na ngayon ay anak ng Diyos, ikahihiya mo kayo? Upang sila din naman ay makatagpo ng kahabagan ng kaligtasan kagaya ng naranasan mo at mga benepisyo na meron ka ngayon at walang sino man ang makakaagaw na sa iyo mga kamay. Sa mga kapatid, ang sabi dito ng pastor sa mga natutugso na lumayo sa pinakabukal ng buhay. Wala nang iba ang source of eternal life, true life, life of God in the life of man. Bakit tayo matutugso? Sapagkat nga tayo ay mahina, likas ng mga kasalanan. Andiyan pa si Satanas, hindi tayo tinatangganan. May kasalanan na natili. Kaya nga ang sumulat si Pablo sa mga kapatid sa iglesia ng Efesos 6:10, magpakatatag kayo sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against spiritual darkness. No much tayo doon, but no much sila sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kay Yesu Kristo, na ito ang ating pribilehiyo, tayo beneficiaries, praise the Lord, grace lang yun, biyaya lang ng Diyos sa atin. So therefore, sa Kanya, tayo'y maging matatag. Hold fast, sinabi niya dito. Maging matatag kayo. At kung ating isipin ng mga kalagayan ng mga Hebreong Kristiyano na ito, maaaring sila ay inuusig ng mga kaaway. Mahirap maging mananampalataya noon. Kaya huwag kang masyado umangalang hirap maging Kristiyano ngayon. Mas matindi noon. Subalit sa biyaya ng Diyos, pinalalakas sila ng loob, kagaya natin, pinalalakas ng loob. Hold fast, maging matatag kayo sa pagpapahayag ng inyong genuine na pananampalataya na merong laman nasa Biblia, na merong tunay na pagtanggap sa biyaya ng Diyos at pananampalataya ito'y tamang totoo at katotohanan lamang. Kaya maging matatag tayo sa biyaya ng Diyos. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, tayong makiayon sa sanlibutan. Kahit napaka-artistic nila, napakagaling nila, napakahusay nila, upang tayo'y tangayin palayo sa Kanya, magpakatatag ka sa Kanya. Ang sabi dito, magpatatag tayo sa pag-asa, sa hope. Sinabi kay Titus, ito ay blessed hope. Hindi ito, I hope so. I hope so. Maluhin natin mamaya, wala na talaga ulan. I hope so. Hindi ito, I hope so. Hindi ito wishful thinking lamang. Ito ay hope na nakaangkla sa katotohanan. Anchor. Kaya yan ang piniliwanag niya dito sa pangaral dito. We have hope na nakaangkla sa objective na katotohanan ng ating Panginoong Hesus Kristo na hindi nagbabago ngayon at magkakaroon. Kaya kahit na ng mga pagsubok sa buhay, kung tayo tumingin sa Kanya, magpalakas sa Kanya, maging masunurin sa Kanya, magtiwala sa Kanya,
hindi imposible na maging balatan hanggang sa wakas. Marami nang nauna sa atin. Marami na mga Puritans na nauna sa atin, kaya tayo reform dahil may mga reformer na kahit sila ipakain sa mga leon, kahit sila patayin, kalagkanin, lagariin. Yun ang pinapaliwanag niya sa chapter 11. Dahil nakapokus sila sa ating kaisa-isang Diyos, sa ating soberanong Diyos, sa ating tapat na Panginoon at namamagitan. At hindi nagbabago. Sabi niya, magpakatatag tayo sa Kanya. Magpakatatag tayo sa pag-asa. Sinabi sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and they follow me. I knew them, they know me, and I give them eternal life. No one can snatch them out of my hand and my Father's hand. Walang sino man." Meron po bang hihigit dito na kasiguruhan sa ating Diyos na sovereign na walang sino man? Yan sinasabi ni Paul sa Romans 8:28, "All things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Who shall separate us from the love of God?" Kahirapan, kamatayan, kaguluhan, persecution, you name it. No one, sinabi ni Pablo, can separate us from the love of God in Jesus Christ. So kaya magpakatatag tayo sa Kanya, sa ating pag-asa na mas muli siyang babalik. John 14, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. I'm preparing a better place for you." Revelation 21, wala nang pagluha. Wala nang virus, wala nang kahirapan, wala nang awayan. Papahirin ng ating Diyos ang bawat pagluha, ating mga. And so, magpakatatag tayo sa pag-asa na sa atin ay ibinigay ng libre sa biyaya. Alam niyo ba yung pinumpos ni John Lennon? Imagine, there's no heaven. Anniversary ngayon, araw na ito, ng very popular na kanta na yan. Na maraming hindi totoo dyan. Sapagkat may tunay tayong pag-asa sa presensya ng ating Diyos, ng ating punong pari, sa lugar na talagang kasama natin siya magpakailan. Yan ang iisang hope natin, mga kapatid. Anumang kulay ng ating balat, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, pantay tayo. There is only one faith and one hope in our triune God, in Jesus Christ. Kaya isa sa mga ninuno natin, si Chrysostom, sa kanyang pagsubok na hinarap sa huling araw ng kanyang buhay, pag gustong itanggi sa kanya, itanggi niya ang pananampalataya sa Panginoon. Sinabi ni Chrysostom, "Hindi mo ako may tataboy sapagkat ang mundong ito ay tahanan ng aking ng Ama." Yan ang sinabi ng emperador, ng emperor na Diyos at mga pangyarihan. Sinabi ng emperor, "Papatayin kita." Sabi niya, "Ang buhay ko ay nakatago sa aking Panginoong Jesucristo ng aking Diyos. Kukunin ko lahat ng kayamanan mo," sabi ng emperador. "Hindi mo yan magagawa sapagkat ang kayamanan ko ay nasa langit. Kung gayon ay tataboy kita, palayo sa mga tao at mawalan ka ng kaibigan. Hindi mo yan magagawa sapagkat ako may kaibigan sa langit na hindi ako iiwanan o pinababayaan man. Magpakailan mo. Nawa ikaw at ako ay tulungan ng ating Panginoon na magpakatatag, magpakatibay sa pagpapahayag ng ating pananampalataya batay sa salita ng Diyos na hindi matitinag magpakailanman. At panghuli, mga kapatid, sa inyong anniversary, ito sa teksto ng pastor na ito,
sa mga natutukso na sila'y lumayo. Ipagpalit ang Panginoong Heso Kristo. Sinabi niya sa verse 25, verse 24 at 25, magpalakasan tayo sa isa't isa. Bilang mga magkakapatid, tayo lumapit sa Kanya ng tunay na may sinseridad at tayo ay mabuhay sa biyaya ng Diyos ng may pagmamahalan sapagat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya isaalang-alang ninyo ang paggising sa isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Huwag nating babayaan ang ating pagtitipon. Magkasama yan, verse 24 and 25. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo pat kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So yun ang tamang tugon na ginawa ng ating Diyos. Sa ating pribilehiyo ngayon bilang mga anak ng Diyos. At merong punong pari na namamagitan sa atin, sa ating pagiging matuwid, sa ating pagbabanal, sa ating pagluluwalhati sa hinaharap. Habang tayo nandito, magpalakasan tayo, magpatawaran tayo mga kapatid, magpasensyahan tayo. Lahat tayo ay on the process pa rin. Pero in Christ, ganap na tayo. In Christ. Kaya, kung meron mang mga tampukan sa inyo, o maaaring mangyari yan sa susunod na mga taon bago mag-4th year anniversary, huwag sana. At mangyayari ito dahil tayo mga mahina. Subalit lumapit tayo sa Kanya. Humingi ng tawad, humingi ng lakas, humingi ng kababaang loob dahil tayo likas na mga mayayabang at mga palalo. Humingi tayo ng humility. Humingi tayo ng forgiveness, ng pagmamahal, kung paano tayo minahal. We love because He first loved us. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng ating Diyos. At saan natin ito ipapakita ang mga pagmamahalan in spite of at ang paggawa ng mabuti sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Hindi tayo naliligtas sa kabutihan, kundi ito ay evidensya. Ito'y bunga na tayo talagay diligtas sa biyaya ng Diyos. Dito sa looban ng iglesia. Kaya sabi niya, huwag niyong pabayaan. Huwag niyong pabayaan ang araw ng ating Diyos. Hindi yung araw ito, hindi ka dito, araw nito na binigay para sa atin. 6 days you shall work, 1 day for the Lord. Isang araw sa Panginoon, upang ating ipadama ang pagmamahal na ating ginana sa ating Diyos at ang paggawa ng mabuti dahil mabuti ang Diyos sa atin. Paano mo gagawin yan kung lagi kang wala? Kung konting dahilan lamang hindi ka makapunta sa church. Kung may mga special event na gusto mong puntahan, kahit malayo, kahit traffic, pupuntahan mo yun. Ngayon may meeting kayo pare-pareho sa inyong kabanal-banalang Diyos sa kanyang araw. It's not about you. It's not about me. It's about our holy God. May meeting tayo sa kanya upang tayo pagpalain. Palakasin ng loob, pagsabihan, ituwid, i-correct. Sapagat siya banal, dapat tayong magpakabanal. And so, ito ang sinasabi niya mga kapatid. In response, huwag kayong magpabaya. Alam niyo mga kapatid, hindi laging may linggo ka. Darating, kagaya ng COVID nangyari, di ba? Gusto niyo bang bumalik doon? Gusto niyo ba rin mag-zoom na lang kayo? Naawa na nga ang Panginoon at binigyan tayo ng kaligtasan sa killer virus na yan upang tayo ay makapagpahayag sama-sama sa pagsamba, umawit ng sama-sama para sa Kanya. And so therefore, ito'y pagsunod sa Kanyang ika-4 na utos. Huwag niyang pabayaan sa ito'y mabuti para sa ating kaluluwa. Preparasyon sa ating eternal na tahanan, sa ating blessed hope, and also oportunidad na gumawa ng mabuti.
Paano mo tutulungan ng isang kapatid na kung wala ka, hindi mo alam kung ano nangyayari? Baka sa susunod na malaman mo, ay wala na siya. Kinuha na ni Lord. Kaya mga kapatid, habang may pagkakataon, tayo ay magmahalan at tayo ay gumawa ng mabuti para sa kanyang kalawalatian. And itong warning, so chapter 26, sa susunod na binasa natin. Sabi dito, kung tayo magpabaya dyan, eh may paghupog, apoy natutupok sa kaaway. Itong salita ng Diyos. Itong pribilehyo, kung pabaya ka sa Kanya, sa ating mga pagpapala na means of grace, may babala ang Diyos. Kaya mga kaibigan, mga bata, itong naranasan nyo ngayon, ay nais ng Diyos talaga na maranasan nyo rin. Lumapit kayo sa Kanya sapagkat siya ay talagang hindi nalulubot sa kamatayan ng masama. Nais na kayong maligtas. Nais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais na niya na kayo magkaroon ng genuine na pananampalataya sa tunay at buhay na Diyos. At kayo magkaroon ng pag-asa ano man mangyari sa inyo, meron kayong tahanan sa langit. At habang nandito sa buhay, kung paano ang Panginoon ay nagmamahal at gumagawa ng mabuti, dahil anak ng Diyos tayo din ay maging mapagmahal at gumawa ng mabuti sa biyaya ng Diyos. Gusto kong magtapos dito. Isa nabasa ko sa isang dakilang tao sa kasaysayan na ang pangalan ay si Alexander the Great. 32 lang siya nung siya'y pumanaw. At bago siya pumanaw ay nagbigay siya ng kagubilin sa kabila ng kanyang tagumpay, sa kabila ng kanyang kadakilaan, at ito siya'y mamamatay na. Sinabi niya doon sa kanyang mga tauhan, hayaan mo ang mga doktor ko, ang magdala ng aking kabaw, para malaman nila ng lahat na kahit nagkakapadakilang doktor, hindi mo kaya na pigilan ang kamatayang itinagda ng Diyos. Lahat ng aking mga kayamanan, mga jewelry, ilagay mo sa daanan. O kung makita ng lahat. Ang kayamanan sa mundo, wala talagang may tutulong sa panahon na ikaw ay mamamatay. Ipang huli, hayaan mo aking mga kamay ay nakabuka upang malaman ng lahat ng tao na wala akong madadala ni anuman. Yan ang totoo. Subalit sinabi dito ng tagapangalan kung bakit kailangan tayo lumapit sa Kanya, bakit tayo ay manampalataya sa Kanya, at tayo tumugon ng pag-ibig at pagmapabaya sa araw niya. Sinabi niya 39, hindi tayo kabilang sa mga umuuro, kabilang tayo sa may pananampalataya kaya'y naliligtas. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang salita at naway kayo matagpuang tapat. Nawa, pagharap niyo sa Kanya ay marinig niyo ang kanyang tinig, "Welcome, good and faithful servant." Sana'y wala dito na marinig mo ang tinig ng kataas-taas ng Diyos, "Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala." Ngayon ay araw ng biyay, inaanyayang ka niya, "Come to me," at ikaw ay maliligtas now din sa biyaya ng Diyos. Let us pray. Aming dakilang Diyos, purihin ka po sa iyong kabutihan at tapatan sa aming mga kapatid. Pagpalain mo po sila ng higit pang maraming mga taon na kung saan ikaw ay kanilang pupurihin at sambahin. At patuloy mo silang Panginoon, bigyan ng alahan sa paglapit sa iyo at tunay na magalak sa iyo at magmagalag sa mga palataya at pagpapakita, Panginoon, ng pagmamahal at paggawa ng mabuti para sa kalawatian ng iyong pangalan. Itinalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo. Amen. Thank you and have a good day.